Exciting sa amin, sa akin, bilang nagsasalita ng Waray at nagsasalita ng Filipino na tingnan yung sugat mula sa dalawang lenteng ito. Una, tingnan bilang isang sugat, wound, sa Filipino, at mula naman sa konsepto nitong Bisaya o Waray, may kita natin na iba-iba yung posibilidad nito na pwedeng maging meeting, convergence. So, doon sa posibilidad na yun, feeling ko malaki yung epekto noong pinagmulan ko bilang isang mag-aaral, bilang isang guro ng wika at panitikan, na naka-apekto sa pag-iisip at pagdadalumat. Siguro yung tuon ko naman ay nasa panitikan, kung paano pinag-iisipan o paano tinitingnan ang isang fenomeno tulad ng bagyo, at paano ito nairerepresenta sa anumang akda. Siguro isa rin itong gusto kong pagtuunan din ng pansin yung sensibilidad na nabubuo natin bilang mga Pilipino ukol sa ganitong fenomeno nga. Tingin ko tapat doon sa esensya ng sugat na meeting, convergence ay malaki yung matutulong nung mga kasama namin mula sa, hindi lang mula dito sa Maynila, halos kalahati kasi sa amin ay galing ng Visayas State University. At nanggaling sila sa iba't ibang disiplina, humanities, social science, at meron din kaming galing sa agham. So itong iba't ibang disiplina ay nagtatagpo sa esensya ng sugat. So yun. At humantong kami sa sandbox na maaring maging bukas, hindi lamang nakakulob yung aming gagawin sa pagsusulat, sa panitikan, maari din naming isangkot yung iba't ibang disiplina tulad ng halimbawa agham, social sciences, sining para sa proyektong ito. Kaya humantong kami doon sa pag-iisip na ng podcast at tiningnan namin yung podcast bilang tugon sa pangangailangan din ng mga paaralan para mas paigtingin yung notions halimbawa ng sustainability, ng climate justice at yung Anthropocene. Mabibigat na termino yung Anthropocene, climate justice at sustainability at ang punto de vista lagi ng aming grupo, aming pangkat ay hindi ito mareresolba ng iisang disiplina lamang. Halimbawa pag sinabing sustainability ay science people lang at mga tao lang doon sa larang na iyon. Ang punto de vista namin ay kailangan magsama-sama yung iba't ibang disiplina, magkaroon ng isang pag-uusap. Kung matatandaan natin yung kasaysayan ng salitang Anthropocene ay para magkaroon ng meeting point yung science at saka yung humanities, yung social sciences. So, ganoon din yung kumbaga lohika at esensyang umi-impluwensya sa amin na magmula sa isang punto na nakikinig kami sa isa't isa tungo sa pagbubuo ng mga podcast na ito at kung ano pa mang direksyon yung tatahakin ng aming proyekto. Kasi sa kasalukuyan, tinatanaw din namin na hindi lang sana matapos dito sa podcast, parang maging simula ang podcast para sa mas marami pang mga sangasangang proyekto. Sana. Sa ngayon, nagsisimula na kaming kumilos tungo sa ilang mga gawain. Mahalaga sa halimbawa, may mga miyembro kasi kami mula sa halimbawa sa social studies. May miyembro din kami halimbawa si Dr. Joyce ay eksperto sa memory and trauma. Si Dr. Glenn ay eksperto naman sa community engagement, sustainability. Si Professor Charlie, eksperto din naman siya pagdating sa kalikasan, meteorology, at nandito rin kasama din namin mula sa VSU contingent si Professor Michael Villas na nasa panitikan naman. So, yung iba't ibang mga punto de vista namin ay nakatutulong doon sa ilang mga hakbang na ginagawa namin para sa proyekto. Sa kasalukuyan, sinisimulan na namin yung proseso ng pre-interview. Nagkaroon na kami ng munting panayam sa mga correspondents namin. Layunin nito ay upang siguro bigyan lang ito ng direksyon, bigyan na kung may mga padron o patterns kaming nakikita rito, yun siguro yung pagtutuunan namin ng pansin sa ganap na podcast talaga. At ito na rin yung kumbaga informal na espasyo para sa diskursong ito bago pa namin ito ihahain bilang
podcast. Kung pag-uusapan lamang dito yung proseso ng pagbuo ng podcast, mas kaunti yung eksperimentasyon dahil meron na kaming siguro timeline na sinusunod. Pero yung magdadala siguro dito ng eksperimentasyon ay manggagaling sa aming mga in-interview. Dahil yung papel namin dito ay hindi kami nagsisilbing bosses. Hindi namin kiniklaim na kami yung tagapagsalita ng mga nabiktima, kundi kami yung mga tagapakinig. Nagbibigay lamang kami ng plataforma upang mailahad yung karanasan ng Bagyong Haiyan o yung Bagong Yolanda, at hindi namin makokontrol yung naratibo o diskurso ng karanasang ito mula sa iba't ibang perspektiba, mula sa iba't ibang disiplina. Doon nagmumula yung eksperimentasyon. Hindi kinakapapa lamang namin yung magiging kabuuan ng naratibong ito. Nais namin mag-ambag sa edukasyon. Hayaan ang mga tagapakinig namin na bumuo ng kanilang sari-sariling konklusyon tungkol sa bagyo. Dahil yung nakasanayan nating diskurso tungkol sa bagyo ay meron tayong hierarkiya na pinaniniwalaan, no? Meron tayong mga eksperto at meron mga tagapakinig na sinusunod lamang natin. Pero siguro mas mainam kung lahat tayo ay mag-ambag or makapag-ambag sa diskursong ito to make sense of this phenomenon na nararanasan nating bawat taon. Siguro excited na ako sa mabubuo ng pre-interview kasi hindi pa natatapos yung pre-interview. Pero once na nabuo na namin ito, parang dito na namin masisimulang makita yung mga patterns, yung mga convergence ng iba't ibang naratibo, kung paano namin mare-reconcile yung iba't ibang perspektiba mula sa iba't ibang disiplina, at paano pa namin mapapalalim yung mga tanong, mga ideya na umiikot sa ganitong phenomenon ito.